Ready, move! Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang science fiction, action film na tinatawag na Lucy. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Sa Taiwan, nakatagpo ni Lucy ang kanyang kasintahan na si Richard sa harap ng isang marangyang restaurant at hinihiling niya sa kanya na ihatid ang isang briefcase sa may-ari ng establishmento. Ipinaliwanag niya na kahit na ang briefcase ay naglalaman lamang ng ilang kakaibang papeles, makakatanggap siya ng bayad na mahigit $1,000 sa cash. Pagkarinig nito, nagpa siya ang babae na umalis dahil ayaw niyang makialam sa ganitong uri ng gawain. Subalit, sinubukan siyang kumbansihin ni Richard at hinarang siya, sinasabing maaari nilang hatiin ang bayad sa kanilang dalawa. Ngunit nanatiling matatag ang babae at inutusan siyang gawin ito ng mag-isa dahil siya ang karaniwang nakikialam sa mga kaina-hinalang aktibidad na iyon. Ibinunyag ng lalaki na nagkaroon siya ng ilang alitan sa mga tao roon. Sa kanilang pag-uusap, sinamantala ni Richard ang kanilang lapit upang itali ang briefcase sa palso ng kanyang kasintahan gamit ang handcuff at sinabi na upang makalaya, kailangan niyang kunin ang susi mula kay Mr. Jiang, ang manager ng restaurant. Dahil dito, pinagalitan ng babae ang lalaki dahil sa kanyang duwag na ugali. Alam niyang wala na siyang pagpipilian, kaya nagpunta siya upang ihatid ang briefcase. Pagdating sa establishmento, sinabi ng receptionist na nais malaman ni Mr. Jiang ang pangalan ng babae, kung hindi ay hindi siya mapaglilangkuran. Ipinakilala ni Lucy ang kanyang tunay na pagkakakilanlan, at sinabihan siya ng lalaki na maghintay hanggang bumaba ang boss. Ilang segundo lang ang lumipas, nakita ng babae ang isang grupo ng kakaibang mga lalaki na papalapit, at nang lumingon siya, nakita niyang binaril si Richard sa labas. Kasabay nito, kumikilos ng kakaiba ang mga tauhan ng restaurant, at matapos nilang ibigay ang pera sa mga kriminal, nagtago ang receptionist sa ilalim ng counter. Pagkaraan, dinala ng mga lalaki si Lucy sa bubong ng gusali, at iniiwasan sila ng lahat ng nakakasalubong nila na parang alam ng bawat isa kung sino sila. Pagdating sa apartment, kumalat ang mga kriminal, at nang makita ni Lucy ang walang buhay na katawan ng isang inosenteng tao, nakaramdam siya ng pagkakasuka at takot. Upang kontrolin ang sitwasyon, dinala siya ng mga lalaki sa malaking mesa at binigyan ng panyo para makapaglinis siya ng sarili. Sa sandaling iyon, lumitaw si Mr. Jiang sa silid na natatabunan ng dugo ng kanyang mga biktima. Pagkatapos niyang hugasan ang kanyang mga kamay, lumapit siya sa kanyang bihag at iniutos sa kanyang mga tauhan na ilagay siya sa mesa upang makausap siya. Ngunit hindi alam ni Lucy ang wika na ginagamit ng mga kriminal, kaya tumawag si Mr. Jiang ng isa sa kanyang mga translator upang tulungan sa komunikasyon. Sa takot at pangamba, ipinaliwanag ng babae na wala siyang ideya kung ano ang nangyayari at iginiit na ito ay isang malaking hindi pagkakaunawaan. Tinanong ng mobster kung ano ang laman ng suitcase, at sumagot si Lucy na wala siyang alam tungkol dito dahil si Richard ang nagbigay sa kanya ng utos na ihatid lamang ito nang hindi ipinaliwanag kung ano ang laman. Kaya't iniabot ni Mr. Jiang sa babae ang isang papel na may combination ng suitcase at lumabas ng apartment habang ang kanyang mga security guard ay bumuo ng harang gamit ang mga shield. Nag-alala si Lucy at tinanong kung bakit nila ginagawa iyon, at ipinaliwanag ng translator na hindi nagtitiwala ang boss kay Richard, kaya't pinoprotektahan niya ang sarili. Makalipas ang ilang sandali, pinilit ng natitirang mga lalaki si Lucy na buksan ang briefcase habang si Mr. Jiang ay sumisigaw sa kanya na magmadali dahil may iba pa siyang kailangan asikasuhin. Walang ibang pagpipilian, inilagay ni Lucy ang combination at binuksan ang briefcase na naglalaman ng ilang pakete at plastic bags na may asol na substance. Nang mapagtanto ni Mr. Jiang na ang delivery ay hindi banta, bumalik siya sa apartment at habang binubuksan ang mga pakete, iniutos niya sa kanyang mga tauhan na dalhin ang isa sa mga bihag. Ilang segundo lang ang lumipas, dinala ng mga security guard ang isang lalaki na pinilit gumamit ng misteryosong compound. Sa sandaling pumasok ang asol na substance sa kanyang dugo, nakaramdam ang bihag ng matinding panghihina at pagkalungkot. Hindi nagtagal, nagsimulang tumawa ng hindi mapigilan ang lalaki. Sa sandaling iyon, pinaputukan
ng crime boss ang lalaki at lumapit kay Lucy, sinasabing nais niya siyang bigyan ng bagong trabaho. Ngunit nanatiling takot si Lucy at sinabi na ayaw niyang makatrabaho sila. Pagkarinig nito, lumapit ang security guard ni Mr. Jiang at sinuntok si Lucy. Ilang sandali ang lumipas, nagising ang babae sa isang silid at nalito nang mapagtanto niyang may malaking bandage siya sa tiyan. Habang sinusubukan ng bihag na alamin kung ano ang nangyayari, sinalakay siya ng mga kriminal at dinala sa opisina ni Mr. Jiang. Pagdating doon, sinalubong siya ng translator na nagsabing gagamitin ang kanyang katawan para maghatid ng ilang pakete ng compound na tinatawag na CPH4. Sa parehong oras, lumitaw ang iba pang mga bihag na dinadala ng mga security guard, at ipinaliwanag ng translator na bibigyan sila ng mga passport upang makadaan sa mga airport ng walang kahirapan. Kapag natapos ang kanilang mga deliveries, maaari na silang magpatuloy sa normal nilang buhay. Ngunit bago pa man nila maisip ang pagtakas, hawak na ng mga kriminal ang detalye ng lahat ng kanilang pamilya. Pagkatapos noon, pinalaya ang mga bihag upang simulan ang paghatid ng ipinagbabawal na compound, at dinala si Lucy sa isa sa mga hideout kung saan aalisin ang mga pakete mula sa kanyang tiyan. Nagsimulang humamak ang kriminal sa babae, at tumugon si Lucy sa pamamagitan ng pagsasabing huwag siyang hawakan. Ngunit mas lalo lamang nitong pinaliit ang lalaki, kaya inatake siya ni Lucy ng maraming suntok at hampas. Pagkatapos nito, dinala palabas ng kanyang kasamahan ang kriminal. Dahil sa lahat ng mga hampas na natanggap niya, nagsimulang yumalulong si Lucy sa sahig nang mabasag ang pakete ng compound sa kanyang katawan. Dahil sa napakalaking dami ng asol na kristal na pumapasok sa kanyang dugo, nawalan ng kontrol si Lucy habang unti-unting lumulutang ang kanyang katawan at nauwi sa kisame ng selda. Natakot, sinusubukan niyang humawak at tumakbo patungo sa pader upang pigilan ang kanyang katawan na patuloy na tumaas. Ilang sandali matapos iyon, nagising muli si Lucy mula sa epekto ng compound na naabsorb ng kanyang katawan at naghintay hanggang pumasok ang isa sa mga guard sa kanyang selda. Mabilis siyang kumilos upang patumbahin ang lalaki. Kinuha ang kanyang baril, at nagsimula ng tumakas mula sa lugar na iyon. Habang papalapit sa labasan, na mukhang isang restaurant, nakasalubong niya ang kriminal na umatake sa kanya ilang oras bago. Nang walang pag-aaksaya ng oras, pinatay ni Lucy ang lahat ng naruroon. Bago umalis, kumain siya ng pagkain na naiwan sa mesa ng restaurant at lumapit sa dalawang taxi driver, tinanong kung marunong ba silang magsalita ng kanyang wika. Nang sumagot silang hindi, pinatay niya ang isa sa mga ito gamit ang baril, at inutusan ang isa pang lalaki na dalhin siya sa City Hospital. Upang maiwasan ang parehong kapalaran tulad ng kanyang kaibigan, sumunod ang taxi driver sa utos ni Lucy. Pagdating sa ospital, diretso siyang pumasok sa operating room. Napansin ng surgeon na may pumasok na hindi autorisadong tao sa restricted area at sinabi na hindi siya pwedeng naroroon, at pinakiusapan siyang umalis. Ngunit hindi pinansin ni Lucy ang doktor at tumingin sa mga test results ng pasyente sa pader. Sa isang paraan, nagawa ni Lucy na gamitin ang kanyang bagong kakayahan upang suriin ang mga larawan ng utak ng pasyente, at natuklasan niyang hindi na siya maliligtas dahil ang kanyang kondisyon ay umabot na sa yugto ng metastasis. Dahil dito, tinapos ni Lucy ang pasyente sa isang putok. Pagkatapos ihagis ang katawan sa sahig, iniutos niya sa surgeon na alisin ang mga pakete na na-implant sa kanyang tiyan. Nang mapagtanto ng doktor na wala na siyang pagpipilian kundi sumunod, inihanda niya ang kanyang mga instrumento upang simulan ang procedure at sinabi na kailangan niyang magbigay ng anesthesia. Ngunit sinabi ni Lucy na hindi na ito kailangan, at habang isinasagawa ng lalaki ang surgery, nagpasya siyang tawagan ang kanyang ina. Sinabi ng babae na parang may nangyari sa kanyang ulo, at bukod sa pakiramdam niya ang lahat ng nangyari sa kanyang buhay, sinabi rin niyang miss na niya ang kanyang pamilya. Pagkatapos noon, tinapos ni Lucy ang tawag at sa sandaling naalis ang pakete na may compound, tinanong ng doktor kung ano ito dahil makakatulong lamang siya ng maayos kung alam niya kung ano ang kanilang kinakaharap. Nang marinig niyang ang asol na kristal ay tinawag na CPH4, nagulat ang doktor at ipinaliwanag na ito ay isang substance na ginagawa ng mga buntis sa kanilang 6th week of pregnancy. Para sa isang human baby, kahit kaunting dami ng substance na ito ay may kapangyarihan na parang atomic bomb, at ito ang tumutulong upang mabuo ang lahat ng buto sa katawan nito. Sa huli, sinabi ng doktor na kung totoong napakalaking dami ng kristal ang naabsorb ni Lucy sa kanyang dugo, isang himala na siya ay buhay pa. Nang mapagtanto niyang maaaring wala na siyang maraming oras
upang ayusin ang lahat ng ito, umalis si Lucy sa ospital, at sa labas, napansin niyang nakikita niya na ang komposisyon at istruktura ng lahat ng halaman sa paligid niya. Pagkatapos noon, nagtungo si Lucy sa gusali ni Mr. Jiang at tahimik na naglakad sa mga koridor, gamit ang silenced pistols upang alisin ang lahat ng guard na nakaharang sa kanya. Pagdating sa opisina ng Tycoon, iniutos niya sa tattoo artist na umalis at lumapit sa kriminal, sabay sapol ng 2 kutsilyo sa kanyang mga kamay. Hindi naglaon, ginamit ni Lucy ang kanyang bagong kakayahan upang basahin ang mga alaala ni Mr. Jiang, at dahil dito, natuklasan niya kung saan ipinadala ang bawat isa sa iba pang mga bihag upang ibenta ang mga kristal. Pagkatapos, nagpasya siyang iwan ang mobster sa lugar na iyon, at sumigaw ang lalaki sa panghihina habang ang kanyang mga kamay ay naipit sa mga kutsilyo. Ilang oras matapos iyon, nagtungo si Lucy sa bahay ni Caroline, ang kanyang malapit na kaibigan. Pagkatapos nilang mag-usap ng ilang minuto, sinabi ni Caroline sa kanyang kaibigan na magpahinga muna dahil kailangan niyang maligo at hiniling na magamit ang computer sa bahay. Dahil dito, nagkaroon si Lucy ng access sa lahat ng trabaho ng isang propesor na si Norman at sa kanyang pananaliksik tungkol sa pagbubukas ng isip ng tao, at nagpasya siyang kontaken siya sa pamamagitan ng paghack sa telebisyon sa hotel kung saan siya nakatira upang makapagkita sila. Ipinaliwanag ng babae na kamakailan lamang ay nagkaroon siya ng superhuman na kakayahan dahil ang kanyang katawan ay nakatanggap ng delikadong dami ng CPH4 na nagdulot sa kanyang kapasidad ng utak na umabot sa 28%. Dagdag pa rito, sinabi ni Lucy na hindi niya alam kung ilang oras na lang ang natitira sa kanya upang mabuhay. Ngunit dahil sigurado siya na malapit na ang kanyang katapusan, kailangan niya ng tulong upang malutas ang problemang ito. Ngunit hindi alam ni Norman kung ano ang sasabihin dahil ang kanyang mga taon ng pag-aaral ay hindi lumampas sa teorya, at hindi niya inisip na may sino man na magkakaroon ng ganitong kontrol sa utak. Tumugon si Lucy na kaya rin niyang kontrolin ang katawan at isip ng ibang tao gamit ang magnetic at electrical waves. Upang patunayan ito, sinabotahin niya ang lahat ng device at appliances sa paligid ng hotel room at sinabing hindi niya nararamdaman ang sakit, takot, o anumang damdaming pantao. Dahil dito, sinabi ng mutant na napupuno ang kanyang isip ng lahat ng uri ng kaalaman at nalilito siya kung ano ang gagawin. Upang tulungan siya, ipinaliwanag ni Norman na ang pinakamainam na magagawa ni Lucy ay ipasa ang lahat ng karunungan na ito, dahil walang ibang tao ang makakaabot sa ganitong potensyal. Sa pagtatapos ng pag-uusap, sinabi ng babae na pupunta siya sa hotel upang makipagkita sa kanya sa loob ng humigit kumulang 12 oras. Pagkatapos noon, nagprint si Lucy ng race ATA para sa kanyang kaibigan at pinayuhan siyang alagaan ang kanyang kalusugan dahil ang bahagi ng kanyang katawan ay nagkakasakit dahil sa hindi tamang pagkain. Ilang sandali matapos iyon, binago ng mutant ang kanyang itsura upang hindi mapansin, dahil ang kanyang totoong mukha ay kumalat sa balita tungkol sa pag-atake sa operating room. Pagkatapos noon, nagtungo si Lucy sa isang payphone upang kontaken si Pierre, ang police detective. Gamit ang kanyang psychic abilities, ibinigay niya lahat ng impormasyon tungkol sa mga bihag na nagtatransport ng substance. Nang mapagtanto ni Pierre na tila alam ng babae sa linya kung nasaan siya at ano ang ginagawa niya, sumunod siya sa utos nito at isinulat ang lahat ng impormasyong ibinigay. Nang masimulan na ni Lucy ang kanyang plano upang pigilan ang kriminal na transport ni Mr. Jiang, umalis siya sa lugar, at nagpunta ang pulis upang hanapin ang mga hostage. Sa loob ng ilang oras, nahuli ng mga awtoridad halos lahat ng nagtatransport ng CPH4, ngunit isa sa kanila ay kinakabahan habang lumalapit ang pulis at sinubukang tumakas. Gayunpaman, hindi ito pinayagan ng pulis at nahuli siya sa loob lamang ng ilang segundo. Samantala, sumakay si Lucy sa isang flight patungong Paris. Habang nasa biyahe, ginamit niya ang kanyang mutant abilities upang makakuha ng milyon-milyong piraso ng impormasyon mula sa 2 laptops ng sabay. Sa sandaling iyon, napagtanto ng babae na ang kapasidad ng kanyang utak ay umabot na sa 40%. Dahil dito, nagsimulang bumagsak ang kanyang katawan habang kinikilala ng kanyang mga selula na ang kanyang katawan ay hindi angkop para sa kaligtasan. Dahil dito, nagsimulang mahulog ang mga ngipin ni Lucy habang ang kanyang balat ay unti-unting natutunaw sa hangin na para bang nagdi-disintegrate. Natataranta, tumayo ang babae at tumakbo patungo sa bathroom stall, itinutulak ang lahat ng flight attendants sa kanyang daraanan. Pagkalap niya sa stall, pinanood ni Lucy ang kanyang mukha na natutunaw sa salamin. Sa desperasyon na maibalik ang epekto ng mga side effect, nagpasya siyang lunukan pa ang kaunting CPH4 crystals. Please, open the door. Ngunit
Ngunit hindi nito nasolusyonan ang problema, at ilang segundo lamang matapos iyon, ang kanyang katawan ay nagdematerialize sa molecular level. Sa police station, natanggap ni Pierre ang mga gamit ni Lucy sa kanyang desk. Kasabay nito, muling nagkamalay ang babae sa isang stretcher sa isa sa mga silid at naramdaman na ang kapasidad ng kanyang utak ay umabot na sa 50%. Nang mapansin ng doktor na nagising si Lucy, dali-dali siyang nagpaalam sa pulis, at nagtipon ang mga ito sa hallway ng police station. Hindi nag-aksaya ng oras, iniutos ni Pierre sa babae na manatili sa lugar at itaas ang kanyang mga kamay, ngunit hindi niya ito pinansin at pinatay ang lahat sa silid sa isang simpleng galaw. Sa shock, nanatiling paralyzed ang pulis at kinuha ang kanyang ammunition na iniiwan siyang walang depensa laban kay Lucy. Pagkatapos, tinanong ng babae kung nasaan ang mga pakete, at sinabi ni Pierre na lahat ay nakaimbak sa police station, ngunit sinabi niya na siya ang kukuha nito dahil mas ligtas ang shipment sa kanya. Pagkatapos noon, umalis si Lucy sa police station kasama ang investigator. Gamit ang kanyang bagong kapangyarihan, tinutuntun niya ang lokasyon ni Mr. Jiang, na kasalukuyang nakikipag-usap sa isa sa kanyang mga subordinate sa cellphone. Nais pigilan ang mobster na makalabas ng bansa, itinulak ni Lucy si Pierre sa passenger seat, kinuha ang manibela, at nagmaneho patungo sa airport. Samantala, ang iba pang mga tauhan ni Mr. Jiang ay nagtungo sa City Hospital kung saan ginagamot ng mga doktor ang mga biktimang kanilang nahuli. Mabilis silang nagkawatak-watak upang lusubin ang silid at matapos alisin ang mga staff, muli nilang kinuha ang kanilang mga hostage. Kasabay nito, nagmamaneho si Lucy ng buong bilis sa mga kalsada ng Paris, iniiwasan ang lahat ng sasakyan ng may perpektong precision, sinusubukang pigilan ang pag-abala sa kanilang kriminal na plano. Nagsimulang alisin ng mga subordinate ni Mr. Jiang ang mga pakete mula sa katawan ng mga bihag. Sa sandaling iyon, isa sa kanila ay nagsabi na hindi siya maganda ang pakiramdam. Hindi nagdalawang isip, pinatay ng leader ang lalaki sa isang putok sa ulo, na nagdulot ng panik sa iba pang mga bihag. Habang nagmamaneho patungo sa ospital, napansin ni Lucy na sinusundan sila ng mga police cars, at sinabi ni Pierre na maaari niyang ibigay ang utos para itigil ang pagsunod sa kanila. Gayunpaman, sinabi ng babae na hindi na ito kinakailangan at kinontrol niya ang mga street security pillars upang makatawid sila sa buong neighborhood. Hindi nagtagal, muling inactivate ni Lucy ang mga devices, na nagdulot ng banggaan ng lahat ng sasakyan sa isang magulong aksidente. Sa ospital, isa sa mga pulis ang bumalik sa silid ng doktor upang silipin ang mga nahuling lalaki. Nagulat sa mga kriminal, sinubukan niyang tumugon at umapoy ng baril sa kanila. Dahil dito, nagawa ng pulis na mapatay ang ilan sa gangsters, ngunit siya rin ay tinamaan sa proseso. Nang marinig ang mga putok ng baril, tumakas ang ibang doktor mula sa lugar. Sa kaguluhan, sinubukan ng isa sa mga bihag na tumakbo, ngunit agad siyang pinatay ng isa sa mga kriminal. At sa sandaling iyon, lumitaw si Lucy upang kontrolin ang sitwasyon. Kinuha ng leader ng mga gangsters ang natitirang mga pakete ng CPH-4 at umalis, iniutos sa kanyang mga subordinate na patayin ang babae. Habang naghahanda si Lucy na harapin ang mga kriminal, naramdaman niyang umabot na siya sa 60% ng kapasidad ng kanyang utak at nagawa niyang lumikha ng invisible barrier na pumipigil sa leader na umalis. Hindi nagtagal, itinulak ng mutant ang lahat ng armas ng mga tao patungo sa kisame. Galit na galit, sumigaw ang mobster sa kanyang mga tauhan na atakihin ang kanilang kaaway gamit ang kanilang mga kamay. Kahit walang armas, hindi natakot si Lucy at lumakad patungo sa leader, gamit ang kanyang kapangyarihan upang i-levitate ang mga henchmen. Pagkatapos, nakuha ng babae ang briefcase mula sa mga kamay ng mafia boss na paralyzed. Bago sila umalis, kinuha niya ang huling pakete mula sa katawan ng isang bihag. Shocked sa lahat ng ito, sinabi ni Pierre na hindi niya alam kung magiging kapaki-pakinabang siya sa misyon ni Lucy, ngunit sinabi niya na kailangan niya ito at binigyan siya ng sorpresa na halik. Dahil dito, napaniwala ang investigator at nagdesisyon siyang samahan ang babae, at magkasama silang umalis upang hanapin si Norman sa university, kung saan ang professor ay nakipagpulong sa ilan sa kanyang mga mas eksperyensyadong kasamahan upang talakayin ang kaso ni Lucy. Sa sandaling iyon, naramdaman ng babae ang presensya ng mga mobsters na papalapit at hiniling kay Pierre na bantayan ang silid habang tinatalakay nila ang sitwasyon. Pagkatapos, sinimulan ni Lucy ipaliwanag lahat ng kanyang naunawaan gamit ang kanyang super intelligence, at namangha ang mga professors. Kasabay nito, sinalakay ni Mr. Jiang ang university kasama ang malaking hukbo na naglalakad sa mga koridor, pinapatay ang lahat sa kanilang daraanan.
Napagtanto nilang hindi nila kayang pigilan ito ng matagal, tumakbo si Pierre upang alertuhan si Lucy, na nagdesisyon na simulan ang mga procedures upang maabot niya ang 100% ng kapasidad ng kanyang utak. Kaya, ibinigay niya ang mga CPH4 packets sa mga researchers na nagsimulang ihanda ito upang gamitin ang compound sa kanyang katawan. Nag-aalala, tinanong ni Norman kung talagang kinakailangan ito, dahil sobrang kaalaman ay maaaring mag-overload sa isip ni Lucy. Ngunit tiniyak ng mutant na hindi ito mangyayari. Bilang karagdagan, ipinangako ng babae na ililipat niya ang lahat ng kanyang nalalaman sa isang computer at hahanap ng paraan para ma-access ito ni Norman. Naniniwala si Norman na alam ni Lucy ang kanyang sinasabi, kaya ipinagpatuloy niya ang mga procedures. Sa labas, nag-ambush si Pierre sa mga kriminal kasama ang tulong ng iba pang pulis. Gayunpaman, nagdesisyon si Mr. Jiang na magpaputok pa rin, na nagumpisa ng malaking labanan kung saan tinamaan si Pierre at tumakbo upang magtago. Kasabay nito, naabot ni Lucy ang 70% ng kapasidad ng kanyang utak, at nagsimulang mag-transform ang kanyang katawan sa isang uri ng evil organic matter na kumakalat sa buong silid, sinisipsip ang lahat sa paligid. Hindi nagtagal, nagbago ang paligid ng silid ng mga professors, at isang shapeless computer ang nagsimulang mabuo sa kanilang harapan. Napagtanto ni Norman na kayang baguhin ni Lucy ang realidad at hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Sa sandaling iyon, inilipat ni Mr. Jiang ang kanyang assistant na nag-fire ng missile launcher papunta sa silid, dahilan para tumalon ang lahat ng pulis upang magtago. Gayunpaman, bago tumama ang missile sa katawan ni Lucy, nagawa niyang mag-teleport palayo. Ngayon, sa 90% ng kapasidad ng kanyang utak, nag-jump siya sa iba't ibang lokasyon sa buong planeta. Pagkatapos, nagsimulang maglakbay si Lucy sa iba't ibang eras ng panahon, hanggang sa maabot ang Cretaceous period. Problema, nakita siya ng isa sa mga dinosaurs kaya nag-teleport siya mula roon at napunta sa harap ni Lucy, ang kauna-unahang babaeng tao na nabuhay sa mundo. Nang magkita sila, magkadikit ang kanilang mga daliri. Sa sandaling iyon, nagkaroon ng kakayahan ang mutant na babae na makita lampas sa planetang Earth at masaksihan ang bilyong taon ng kasaysayan ng universo. Sa sandaling iyon, habang naabot ni Lucy ang 99% ng kapasidad ng utak, pumasok si Mr. Jiang sa lab at naghanda na patayin ang kanyang kaaway ng tuluyan. Ngunit bago niya magawa iyon, naabot na ni Lucy ang 100% at bigla na lamang nawala, na nagalit kay Mr. Jiang na nagtutok ng baril sa mga professors. Kasabay nito, dumating si Pierre at pinatay ang malaking boss. Iniligtas ang buhay ng grupo. Hindi nagtagal, ang computer na nilikha ni Lucy ay nagbigay ng isang uri ng flash drive kay Norman. Naguluhan, tinanong ni Pierre kung nasaan ang babae. Sa sandaling iyon, nakatanggap si Norman ng alert sa kanyang cellphone at napansin na nakikipag-communicate sa kanya ang babae sa pamamagitan ng device, sinasabing siya ay nasa lahat ng dako. Alam na nila ngayon ang lahat ng kaalaman sa universo. Nasasabik si Norman, at nakinig ang lahat sa huling mensahe ni Lucy, na nagsabi na ang buhay ay ibinigay sa kanila bilyon taon na ang nakalipas at ngayon alam na nila kung ano ang maaari nilang gawin dito. Kaya, ano ang opinyon mo sa pelikulang ito? Iwan ang iyong komento sa ibaba, at kung nagustuhan mo ang video, i-like at mag-subscribe para sa higit pang movie recaps. Bago tayo magtapos ay isa-shoutout muna natin si Darth Nero, Dennis Cano, Danilo Perez, Wilfredo Bea, Puke 7, Maria del Zaragoza, Miller Liwag, Rhea Diseo, Jason De Guzman, Halima Otto, at Juvie Abuyo from Katipunan, Sagbayan, Bohol. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.